Hello everybody, welcome to my channel. Mainit na malamig-lamig ang sikat ng araw. At nakapang yoga outfit. Kailangan ko magganito kasi yung balat ko. Kailangan masikatan ng araw ang likod ko. Hindi ako pinatutulong niya naman ng ubo. Kailangan ko, after ko maligo, nagpainit ako ng likod. And then mamaya, labhan ko lahat ng higaan ko. May dala-dala akong virus. And then, maglalakad akong ganito suot ko. Hindi ba bastos? Normal na ito eh. Maliit naman ang aking hinaharap. Lakad-lakad ako. Please watch this. Pag nasa lilim, malamig. May nakita nga akong babae dito, nakabra lang. Pero ito na masuot ko, hindi to bra. Sports bra. Nakarin ko pa pag ganon. Mabalik na lang ako. Walang upuan eh. Maganda may upuan sana. Pero naka-steady lang ako sa araw. Walang upuan dito sa tabi. Pag nagsirin, babalik na lang ako. Ayun, may upuan oh. Tinapon. Parang binibigyan talaga ako ng upuan. Iwi ko kaya to. Ilahin ko pa uwi. Ayun, dito ako upo sa kanto na to. Ganda sana siya. Kinalawang na. Dito lang ako uupo para nakatiligot sa araw yung likod ko. Ayan. O, diba? Hindi man bastos yung suot ko. Shoutout po pala dun sa isang Pinay na namatay. Bali, sa Haifa yun. Yung magulang ng asawa niyang Israeli, pinisita nilang mag-asawa. Yun na pala yung huling sandali nilang apat. Hindi, sabi nung kasama ko, hindi daw nakababa dahil mabagal na maglakad yung matanda. Siguro hindi na sila bumaba. Meron po kasing safety room ang bawat floor. Ngayon, hindi kinaya siguro ng protection ng safety room kasi nasa taas sila. Kahapon nangyari yun. Nakakalungkot. Bata pa yung babae. At mukhang mabait pa yung asawa niya. Yun. Siguro yun yung ano na nila yun. Time na siguro nila yun. Alam nyo, kahit tayo umiwas, kung talagang time na natin. Pero syempre, kahit pasabihin natin ganun, kailangan pa rin natin mag-ingat. Mamayang gabi ay yung huling natawag na sundown, yung huling pesak. And then bukas ng umaga, balaga na naman ang room. Kaya kung kayang umaga ng pasok, lalo na yung mga katulad ng shoutout kay La Gracia at Joe, tulad nila, may mga floor sila, alam na nila kung ano yung sitwasyon, umaaga sila ng pasok para matanggal na yung mga basura, mahubara na yung bed. Parang sa Beersheba, kaso sila, kami dito, pwede kaming kumuha ng Mastercard, unlimited. Kung maaga kang dumating, pwede mo nang buksan yung room na alam mo naman na wala ng guest. Sa amin hindi. Doon sa Beersheba, alas 8 pa ibibigay ang Mastercard, tanghali na. Kasi mas maganda, maaga, natanggal na ang basura, natanggalan ang balot ng kama.
Yung tinatawag na extra effort na dapat yung mga ganong empleyado ay binibigyan ng reward. Nagbibigay sila ng extra time. Kasi sila yung mga taong nagbibigay ng dedication sa trabaho. Binibigyan nila yung meron sila na tawag na dedicated sila sa work nila. Yun. Parang ginagawa ko sa Beersheba naman, hindi agad ako umuwi, doon ako kumakain, kung mayroon akong dapat ayusin, inaayos ko na para sa kinabukasan. Nakarin nyo naman ako ng jet fighter, naghahanda na naman sila. Anyway, bago mag-emergency alert, medyo malapit-lapit naman ako. Kahit papaano yung likod ko, nainita na. Ang sarap. Kahit tanghali na, kasi yung hangin medyo malamig pa. Tapos yung sikat ng araw, kailangan ng likod ko. Sakit. Ito ang masakit sa akin, yung left shoulder, back, and right shoulder. Kasi yan yung nagagamit ng katawan ng housekeeping, gumagalaw ang kamay natin, lalo na pag nagbabalot tayo ng mga bed blanket. Yung natawag namin ismika, pagbabalutan yan, ihahagis. And then yung paglalagay yan sa kama, pagbubuhat, hindi lang yun, bubuhat din kami nung yung paghahagis, yung ano kasi namin, yung beddings dito sa hotel na nilipatan ko. Kami sa Beersheba, nilalagay lang sa pantry. Hindi na sinushoot lahat yun, yung beddings, basura, tsaka yung towel. Dito, ilalagay mo sa pantry towel, naka-garbage bag, at yung basura. Tapos yung beddings, hindi siya naka-garbage bag. Papasok ka sa loob ng pantry at isushoot mo pa yun. Yun yung dagdag effort sa trabaho. Kaya, para sa akin, ako doon. Sang-ayon ako doon sa ginagawa ng dalawang Pilipinang umaaga sila. Kasi, ikaw rin yung mahihirapan magmamadali ka, hakutin mo pa, isushoot mo pa. Ang daming extra effort. Nasa dulo pa yung pantry. Sa Beersheba, ang pantry namin, back to back, nasa gitna. Pwede kang dumaan sa kabila ng exit, makakalusot ka sa kabilang side ng room. Dito hindi. May dadaanan ka pang bridge. Kaya yung time, yun yung makakaabala sa'yo. Kaya nasa sayo na rin yun kung sa yung diskarte, kung paano mapapabilis ang trabaho. At yung para hindi ka mai-stress. Para sa akin, mas maganda yung maagang pumasok. Kaya minsan naisip ko, kaya i-walking ko na lang kaya hanggang hotel. Aagahan ko kasi exercise yun walking exercise in the morning. Kapag gising natin, kumain tayo, nagsakay lang tayo sa bus, hindi na move yung katawan natin. Yung warm up. And then, maaga ka dapat. Ang problema, kapag umuulan, nakakatamad. Lalo na pag malamig. Ang ganda dito sa Asdod. Pag pagod ka sa trabaho, maglakad-lakad ka, mapapawi yung pagod mo. Lalo na kung walang ganitong digmaan. Maganda dito sa lugar na to. In compare sa mga basurahan, sarado. Maayos. Walang kalat. Disiplinado bawat isa. Kaya itong patok na ito? Daan din siguro ito pa exit. Bawat subdivision kasi, bawat property is meron tinatawag na right of way, daanan ng tao. Kaya halimbawa, pupunta ako ng dagat ngayon, i-google ko kung paano ako makakalakad pupunta doon. Meron ibibigay silang daan kung paano. Mabalutan ko na ng jacket ang harapan ko, yung likod lang kung bukas. Hindi kasi ako sanay. Baka masanay na ako pag summertime. Ang sarap sa balat ng sikat ng araw. Likod lang naman yung paarawan ko. Para akong nasa dagat. Ibali ng maitim ang likod basta naarawan. Sakit Ramdam ko yung sakit. Kailangan ko ng mag-massage ng katawan ng 1 oras. Tapos pahinga. Pickles oil siguro. Or gagawa ako ng coconut oil. Bibili ako. Meron naman po nabibili dito ng coconut
gata ng niyog, yung hindi siya nakadilata, yung naka-pouch na tigta 25 shekel. Pwede yung gawing aanhin mo siya, tatanggalin mo yung latik, kukunin mo lang yung oil, pwede yung panghilot. Number 1 po kasi yung oil ng coconut. Subok na yun. Bali na tiisin mo na lang yung amoy, ganun talaga. Sobrang sakit. Yun, kasi minsan yung pag-ubo natin, hindi talaga sa sipon yan. Yung pag-ubo natin, may pilay likod natin. Kailangan i-massage. Yun ang mostly maidadaing ng mga housekeeper. Masakit likod, masakit ang paa. Ganun talaga. At aralin natin na matuto tayong mag-massage sa sarili natin. Yung kahit paano kung wala yung nagmamassage. Kailangan alam nyo rin i-massage yung sarili. Ganun yung ginagawa ko nung nasa Korea ako. Yung ganito ko masakit. Anyway, maya ulit. Magbalot ako sa harapan. Lumalamig yung hangin. Lakarin ko kaya hanggang doon. Titingnan ko kung anong meron. Kumain naman ako na agahan. Yung binigay ng Philippine Embassy na tuna. Naisipan kong lutuin kanina. Binati ko yung 4 na itlog. And then sinotay ko yung luya. Yung lumabas na yung katas doon sa olive oil ng luya, medyo nagbabrown yung luya, nilagay ko yung onion. Yung nag-translucent na yung onion, nilagay ko yung bawang. Hindi ko masyadong sinunod yung bawang para pag kinain ko yung bakterya, mahilo-hilo. And then, nilagay ko na yung turmeric powder na dilaw. Nagkulay para yung tuna mo, hindi siya mukhang maputla. Nagkulay yellow. Ngayon ko lang ginawa yun. May sakit ako. Ginawa kong special yung sarili ko ngayong araw na to. Pahinga namin. And then, ano pa ba? Normal na to sa akin, lalo na pag change climate. Pero iba ako, alam ko yung katawan ko eh. Pag inubo na ako yung may pilay ng likod ko niyan, kailangan hilutin. And then, nung inano ko na siya, na medyo dry na yung tuna, nilagyan ko ng, basta pala ito. Nilagyan ko na ng may giring gala-gala. Nilagyan ko ng, ng scramble egg. Tapos asin, yun lang, ganun. Totoo na. Ulam ko na kanina, masarap na yung kain ko. Siguro yung kalahating kalderong kanin na ubos ko. Mamaya kakainin ko yung kalahati. And then, tamad pa akong mamili. Gusto ko kasi pagkakain ako ng lulutuin para hindi ko maraming stock sa rep. Mahirap kasi magpa-defrost eh. Pili ka lang nung lulutuin mo. Tapos yun yung kakainin mo. Pero, nasan ba ito? Dito pala yung shortcut nun. Ikot-ikot pa ako. Dito pala yung 1945, umikot pa ako. Dito rin yung pala yung shortcut niya. Kaya pag sinunod mo lang yung kalsada, malilate ka eh. Bus 3, bus 5, bus 9, bus 12, bus 20. O, diba? (1945), umikot na ako dito eh. Ang galing. Paano nangyari yun? Nakakalito. Ang galing, may shortcut palabasan dito. Lakad lang ako. Nakaganto ako. Ganda dito. Ito na pala yun, 1940 sa gilid na yun. See? Hindi ko na kailangang umikot pa pag ganun. Doon pala yung shortcut sa may gilid ng bahay namin. Doon ang labas. Ito yung papuntang City Market. Pabalik ako. Layas.